Hello mga kaibigan, mga kapatid. Purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Mapagpalang araw ng Huwebes sa inyong lahat. April 25 na tayo, 2024. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga pagninilay at magpasalamat tayo sa Panginoon sa lahat ng mga biyayang ating natanggap. Kahit alam natin na minsan ay hindi tayo karapat-dapat sa mga biyayang ating natanggap mula sa Kanya. Ang ating Ebanghelyo na pagnilayan ngayon ay ibabahagi sa atin ni San Marcos Kapitulo 16, versikulo 15 hanggang 20. Ano ba ang nilalaman ng ating Ebanghelyo sa araw na ito? Dito sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Humayo kayo at ipahayag ang mabuting balita sa lahat." Napakaganda. Itong mensaheng ito at itong utos na ito ay hindi lang para sa mga alagad, kundi sa ating lahat, mga binyagan, mga naniniwala sa Kanya, mga Kristiyano, na ang pagpapahayag ng mabuting balita ay hindi lang isinasagawa sa pamamagitan ng salita, kung hindi sa ating gawa. Kaya ito marahil ang dahilan kung bakit pumutok at biglang dumami na parang ulan ang mga naniniwala kay Kristo. Ang Kristyanismo ay lumaganap sa buong mundo. Ito ay dahil sa pagsasabuhay ng mga unang nakarinig ng mabuting balita. Ito yung pinakahamon sa ating lahat, na maging tapat at tunay na saksi tayo sa pagpapahayag ng mabuting balita sa lahat ng oras sa ating buhay. Pagsikapan natin na maging buhay tayo na saksi sa Ebanghelyo. Father Bob, isang paring Karmelita, sa ating panalangin, Panginoong Hesus, turuan mo kaming maging tapat sa mabuting balita, maging tunay na saksi, hindi lang sa salita, kung hindi sa gawa. Amen.